Magandang araw mga kapuso, episode 35 na tayo ng Stolen Life araw ng Biyernes. Sabi nga na nag-hostage sa kanila, no, sino ba talaga sa inyo ang kabit? Sabi naman ni Fake Lucy. At talagang kailangan mo pa talagang alamin na, syempre naman, para naman malaman ko kung sino yung papatayin ko. Pag dumating dito yung asawa ko, mag-uusap lang kami. At pagkatapos, papatayin ko na kung sino ang kabit sa inyong dalawa. Nagtuturoan silang dalawa. Ngayon sabi nun ng hostage sa kanila, alam nyo madali lang talaga matukoy yan kung sino talaga yung kabit. Dahil ang totoong kabit ay yung grabe ko makapanghusga, tapos maganda ko manamit. Kala mo talagang napakamayaman at kala mo talagang walang may pipintas. At kung sino naman yung original, siya pa tong kaawa-awa, siya pa tong minamaliit. Kaya naman tinutok yung baril kay Fake Lucy. Sabi naman ni Para, bakit sa akin nakatutok yung baril? Ako nga tong legal na asawa Etong katabi ko, siya ang kriminal. Malinaw naman na nakakulong siya, di ba? Kaya nangyari, nanlaban na itong si Fake Para. Nagkasabunutan na sila, labo-labo na to. Malakas yun ng hostage na itulak si Fake Para. Kaya nangyari, na itulak si Fake Lucy. Nakatutok na yung baril. Napasigaw na lamang si Fake Para, sabi niya, wag! Kasi nga pinsan niya yun ayaw niya rin naman mapahamak kahit mapaano. Samantala ito namang si Darius nakarating na nga ng city jail. Inawat siya ng pulis. Sir, bawal po kayo dito, bawal pong sibilyan. Hindi po sir, ang asawa ko po ang nasa loob. Sabi naman ng pulis, sir, ang asawa niyo po ang isa sa mga na-hostage. Ganun ba? Gawin niyo po yung lahat para po maligtas yung asawa ko. Huwag po kayo mag-alala sir. Ginagawa po namin ang trabaho namin kaya huwag po kayo mag-alala. Diyan lang ho kayo. Huwag ho kayo mag-atin na pumasok dito kasi delikado po talaga. Dumating na si Joyce. Sabi naman ni Darius, Joyce, ba't ka nandito? Paano mo nalaman na nandito si Lucy? Tinawagan ka ba niya? Darius, hindi ko alam. Pumunta lang talaga ako dito kasi nga nabalitaan ko na merong hostage taking na naganap dito at saka alam ko na pupunta naman talaga dito si Bro. Kaya nagpunta ako. Nagulat si Joyce kasi nga nagkaroon nga ng hostage taking nga sa loob. Sabi naman ni Joyce, kamusta na ba yung best friend ko? Eto wala pang balita, sabi ni Darius. Eto na nga, nakatayo agad si Fake para agawin yung baril. At nagkaroon na nga ng chance itong si Fake Lucy na makatakas. Tumakbo siya palayo. Siyempre hinayaan niya pinsan niya, wala naman siyang pakialam kay Lucy. Niligtas niya sarili niya. Nung nabuksan niya yung pinto, nakatakbo yung ng hostage, naagaw yung baril. Lumingon-lingon pa kasi si Fake Lucy sa likod. Tumingin pa siya sa likuran niya. Kaya yan tuloy, nabaril siya. Nasa harapan niya yung yung paglingon niya sa likod, nasa harapan niya na yung ng hostage sa kanya Talagang tinamaan siya sa may tagiliran, sa bandang appendix. Tapos ito naman pulis, binaril sa tiyan yung ng hostage. Hindi natin alam kung dedo na. Nagulat naman itong si Fake Para dahil nga nabaril yung pinsan niya. Ngayon, nag-hysterical na tong si Joyce saka si Darius sa labas dahil nga nakarinig sila ng dalawang putok ng baril. Sabi naman ng pulis, sir, wag lang ho kayo dito. Lumayo na ho kayo, papasok po kami sa loob. May mga nag-aasikaso naman po sa loob para po mag-imbestiga. Ngayon, sabi naman ni Para, iligtas niyo po ang pinsan ko, tumawag kayo na ambulansya. Dali, bilisan ninyo. Tumawag na agad kayo ng ambulansya. Lucy, wag kang matutulog sabi niya Para. Sabi niya doon sa Fake Lucy. Ngayon eto na, nagdatingan na nga yung mga pulis. Siyempre nag-aalala na si Darius saka si Joyce, ano ba yung nangyayari? Ngayon bumalik yung pulis. Sabi naman ni Darius, ano po nangyayari sir? Ba't may mga pulis na dumadating saka ambulansya? Sir, ano nga hulit pangalan ng asawa nyo? Lucy Rigor po. Nako, pasensya na sir, asawa nyo po yung nabaril. Ano? Sabi naman ni Joyce, kamusta ho yung pinsan niya, si Para Rigor? Sabi naman ni Darius, Joyce, ba't naman kinakamusta mo pa yung pinsan niya? Siya nga yung dahilan kung ba't napahamak yung best friend mo Siyempre Darius, gustuin ko lang kamustahin kung nakarma na ba yung pinsan niya si Para. Sabi naman ni Darius, pasensya na, sige na, umalis na tayo. Sundan na natin ang ambulansya. Ngayon, tinawagan na nga ni Darius si Manang Bering para nga ibalita yung nangyari. Ngayon sabi nga ni Manang Bering, kawawa naman pala talaga si Ma'am Lucy. Yun po, pinapahinga ko po muna si Ma'am Ason kasi tumataas na naman yung alta pressure niya Ngayon, sabi naman ni Manang Bering, sana naman po makaligtas po si Ma'am Lucy sa pagkakabaril sa kanya. Narinig siya ni Cheska, sabi ni Cheska, ano po, nabaril po si Mami?
Naku Cheska, sorry, nabanggit ko. Sabi naman ni Darius, Manang, pwede ho bang makausap si Cheska? O Cheska, kakausapin ka ron ni daddy mo. Daddy, totoo po bang nabaril si Mami? Kamusta po lagay niya? Mamamatay po ba siya katulad ni Tito Vince? Hindi anak, walang mamamatay. Basta ipag-pray mo lang na maging okay ang operasyon ng mami mo at makaligtas siya sa kamatayan. Eto ang ninang Tita Joyce mo, kakusapin ka. Hello Cheska, si Tita Ninang Joyce mo to. Oo, tama sabi ng daddy mo. Eto, on the way na kami papuntang ospital para operahan ng mami mo. Pagpunta namin doon, tatawagan namin ikaw ha. Maghintay ka lang sa tawag namin. Sige, ito na. Inanga ng mga pulis si Fake Para, sabi niya. Akalain mo yun? Halos magpatayan na nga kayong kanina eh. Sobra-sobra pa nga yung mga sinabi niya sa'yo kanina tapos nagawa mo pa rin siyang iligtas. Sabi naman ni Fake Para, sa totoo po niyan magpisan po kami. Talaga, pinsan mo siya? Ba't ganun yung pakikitungo niya sa'yo? Simulat sa pool pa lang ho kasi mga bata pa lang po kami. Talagang mainit na po talaga yung dugo namin sa isa't isa. Ma'am, saka sir, pwede ho bang makagamit ng telepono? May tatawagan lang po talaga akong importante, sabi ni Fake Para. Ngayon, pinagbigyan naman siya ng mga pulis. At sabi naman nung lalaking pulis, ayaan mo, medyo malapit naman dito yung hospital. Kaya makakakuha agad tayo ng detalye sa kalagayan ng pinsan mo kung okay na ba siya, sabi. Ngayon, gumamit na nga si Fake Para ng telepono at meron siyang tinatawagan. Samantala, eto na nga, no? Binibigyan na ng pangunang lunas ng mga doktor itong si Fake Lucy. Sabi naman ni Fake Lucy, Darius, love, kasalanan to ni pare. Hindi ako pwedeng mamatay. Love, huwag ka na magsalita. Makakalala lang yan ang sitwasyon mo. Love, gusto ko pang mabuhay. Ayoko pang mamatay, sabi ni Fake Lucy. Ngayon, nag-aalala itong kunwari si Joy. Sabi niya, alam mo, kung meron man dapat na mamatay dito, si Para yun eh. Siya dapat ang mapahamak, hindi ikaw eh. Pero pinaparinggan niya si Para mismo talaga, yung Fake Lucy. Ngayon, bigla na lamang lumabas itong si Darius saka si Joyce. Para nga hintayin nga yung pagdating nga ni Cheska. Samantala, dumating nga si Cheska kasama nga si Mamita. Sabi naman ni Mamita, hindi nakapagpigil yung anak mo, iyak ng iyak. Kaya nagpunta na kami dito. Daddy, kamusta po si Mami? Basta anak, magiging okay din tayo ha. Walang mapapahamak. Sa ngayon, nasa operating room na siya. Ino-operahan na siya ngayon. Makakaligtas ang mami mo. Samantala, tumatawag naman itong si Fake Para. Cannot be reached. Sabi nung pulis na lalaki, okay na ba? May nakasagutan ka na ba? Wala pa po sir eh. Pwede ho bang umulit pa ako ng isa? Sa pangalawang contact niya, kinontak niya na si Joyce na best friend niya. Sabi naman ni Joyce, oh bro, kamusta ka? Mabuti naman at okay lang kalagayan mo. Sabi naman ni Fake Para, kamusta na ba si Para? Ito, nandito pa siya sa operating room. Nasa labas ng sina Darius naghihintay. Kamusta ka ba? Okay lang naman ako, hindi naman ako nasaktan. Alam mo, bro, karma na to ni pare. Mabuti nga sa kanya, dapat talaga mangyari to. Dapat talaga matuluyan na siya. Sabi naman ng best friend niya si Lucy aka Fake Para. Hindi bro, hindi mo kasi naiintindihan eh. Paano kapag napahamak yung katawan niya? Katawan ko ang gamit ni Para. Paano kapag namatay yung katawan ko? Wala na akong babalikan. May punto naman talaga si Lucy, si Fake Para, di ba? May punto naman talaga siya sa mga sinabi niya. Kaya para bang natauhan kong si Joyce, di ba? Kasi nga nagkamali siya ng sinabi. Kasi nga may punto nga yung best friend niya. Kapag namatay na nga yung katawan nga ni Lucy, hindi na nga siya makakabalik dito, di ba? So kinakailangan daw talaga makaligtas mismo si Para sa pagkakataong ito. Hindi pwedeng manganib ang buhay niya or malagay sa peligro. Samantala, habang sinasagawa na nga yung operasyon, no? Halos very intense yung eksena eh. Sobrang hirap ng mga ginagawa ng doktor eh. Biglang napalabas yung kaluluwa ni Para, nagulat siya. Bakit wala ako sa katawan ko? Bakit nakalabas ako? Ba't wala ako sa katawan ni Lucy? Nagtataka talaga siya. Habang kaluluwa na lamang siya, nagsasalita siya. Walang nakakarinig sa kanya, sabi niya, gawan nyo ng paraan. Ibalik nyo ako sa katawan ko, buhayin nyo ako, bilisan nyo, ayusin nyo. Sabi naman nung doktor, cold flu na nga daw, yun nga.
talaga binibigyan na siya ng oxygen kasi nga nag-flatline na siya. Nagpa-flatline na si Lucy yung katawan niya. Ngayon nag-hysterical na si Para, yung kaluluwa niya. Sabi niya, gawan niyo ng paraan. Ngayon ko lang mararanasan yung kagandahan ng buhay. Ngayon ko lang may experience to, yung kaginhawahan. Hindi pwede akong mamatay, sabi niya. Ngayon ito namang sabi ni Joyce, siguro inooperahan pa talaga siya eh. Ngayon sabi naman ni Joyce, bro, ano yung narinig ko? Sabi niya kasi nga, nakakagawa na nga ng ingay itong si Fake Para. Kasi nga nahimatay siya dito eh. Nahimatay kasi siya dito eh. Samantalang ito namang si Para, kaluluwa niya, talagang nag-hysterical talaga. Hindi na talaga mapakali kung saan siya lulugar. Nagtataka siya ba't hindi siya makapasok sa katawan niya kay Lucy. Diba? Ngayon, syempre, ito namang si Fake Para, bago man siya mahimatay, nag-aalala pa rin siya para sa pinsan niya na sana nga makaligtas ito sa bingit nga ng kamatayan, maging okay sana yung resulta ng operasyon. Kaso bigla siyang nahimatay kasi nga nawala yung kaluluwa niya, di ba? Humiwalay sa katawan niya. Kaya bigla na lang siyang bumagsak at narinig ko ni Joyce. Tawag siya ng tawag, bro, ano nangyari dyan? Narinig ko yun na. Ano na? Ngayon biglang lumapit yung pulis na lalaki, sabi niya, uy tulong, ano nangyari dito? Nahimatay yung inmate, sabi niya. Tinulungan siya para dalhin nga sa hospital. Ngayon ito namang si Para umiiyak kasi gusto niya na talaga makapasok sa katawan ni Lucy. Samantala ito namang si Darius napapaluhan na lamang sa pintuan ng OR, sabi niya, hindi ka pwedeng mawala, love. Lucy, mahal na mahal kita. Ikaw lang talaga kumumpleto ng buhay ko. Hindi ka pwedeng mawala, hindi mo kami pwedeng iwan na pamilya mo. Kami ni Cheska, kami lang ang kakampi mo. Mahal na mahal kita, hindi ko kaya mabuhay kapag wala ka. Ngayon, dahil nga sa sobrang paghahangad na makapasok itong si Para sa katawan niya, bigla siya naging orb, bigla siya naging bilog, diba? Tapos biglang bumalik ulit yung kaluluwa ni Lucy sa katawan ni Para. Parang ulit walang nabago, hindi ulit sila nag-switch ng kaluluwa eh. Nabalik ulit sila sa katawan nila, diba? Kumbaga parang nagkaroon lang ng reaction yung kaluluwa sa katawan nila. Gawa nga ng na-aksidente kasi si Lucy, yung katawan ni Lucy nalagay sa panganib, diba? So ito yung mga magaganap sa araw ng bagong taon, araw ng Lunes, January 1, no? Ang hearing ng kaso ni Para. Dito natin mapapatunayan kung siya ba ay guilty or not guilty. Dito natin malalaman kung siya ba ay makakalaya, no? At hindi siya maaakusahan ng murder. So, yan ang dapat natin pakatutukan, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.